Yon, good evening basketball fans. Eto na, samahan nyo ako pag-usapan natin yung bakbakan kanina at saka yung bakbakan para bukas. So yun nga, NBA Emirates Cup tayo mga bossing para bukas sa bakbakan ng Los Angeles Lakers at ng San Antonio Spurs. At hindi lang yan mga bossing, so bali dalawang game yung para bukas. Ito nga yung bakbakan ng Oklahoma at saka yung Phoenix Suns mga boss. So, syempre mga bossing, ito nga, gawa muna tayo ng ating game prediction para bukas. So, muli mga bossing, kung gusto niyo sabayan itong ating game prediction, andyan yung link natin sa comment section. Ayan, try nyo na itong sportsplus.ph mga bossing. Baka swerte kayo rito. So, yun mga boss, Pag-usapan muna natin itong bakbakan ng Suns at ng Thunder mga bossing. Yun nga mga bossing, no? Advance na yung New York Knicks. Sakto yung prediction talaga natin. Pasok na pasok. Saka yung Orlando Magic. Pakitang gila si Panot na naman eh. So yun, no? Shoutout kay Tito Pogi mga bossing. Ayan, si Tito Pogi mga boss. One of the streamer yan sa live match. Kasama nating streamer yan mga bossing. So yun, Tito Pogi, kanino ka para bukas? Phoenix Suns ba or Thunder? Ito, paiksiin na lang natin mga boss. Hirap mag-type eh. So yun nga mga bossing, mukhang bugbog ang Phoenix Suns bukas dito Tignan nyo naman yung ating matchup predictor. Ito nga, 88.4% ang win probability ng Oklahoma City Thunder compared dito sa Phoenix Suns. Iyak na naman si Dillon Brooks nito. So, para bukas mga bossing, wala si Isaiah Livers para sa Suns. So, si Devin Booker mga boss, probably maglaro na to para bukas. So, yun Thunder daw si Tito Pogi all the way, pati pato na. So, si Kobe Bryant mga bossing, ayan, probably maglaro na rin yan para bukas. Kaso si Jalen Green, yun nga, December 18 pa si Kabayan makakapaglaro. Yes, Tito Pogi, game time decision pa ni Booker. Bukas yan. Pero sana maglaro na paglaruin na to si Booker para maganda yung bakbakan bukas. So sa OKC mga boss, ito wala pa rin si Isaiah Hartenstein saka si Isaiah Joe. Pati si Nikola Topic. Pero si SGA mga bossing wala na rito sa injury report. So paglalaruin na yan for sure. So yun nga mga bossing, syempre match winner muna tayo. So muli mga boss, kung gusto niyo sabayan yung ating prediction para sa game bukas mga bossing, ayan. Andyan yung link natin sa comment section. So yun nga mga boss, grabe bigayan dito. Para sa OKC match winner natin mga bossing, pero syempre hindi pa tayo magpe-place ng bet ngayon. Pe-place natin yan sa mismong game na papalaki muna natin to.
1.11 lang eh. So, for the first free throw score natin mga boss, dito pa rin tayo sa Phoenix Suns naman mga bossing since times 2 yung bigayan yan. Sigurado foul trouble na naman itong taga Phoenix Suns. Pero tignan muna natin yung stats nila mga boss. So yun nga, para dito sa personal foul ng Phoenix Suns per game, nag-average sila ngayon ng 22.6 mga bossing. So ito nga mga boss, pag gumagawa ako ng prediction, ganito lang. Nagbe-base lang ako sa mga stats nila. So ito mga boss, since maraming nakukuwang foul itong mas maraming nagagawang foul itong Phoenix Suns compare dito sa OKC na 21.1 lang. Yan, dito tayo sa Suns. So ayan, no, times 2 pa yan mga boss. Times 2 pa yung bigayan yan para sa first free throw score. Itong first free throw score natin mga bossing ito yung kung sino yung unang makakashoot sa free throw. So ito rin mga boss para sa OKC. Para sa total points mag over 121 tayo dito sa OKC. Tapos sa Phoenix Suns mga boss, over din tayo rito. So yun over to 106.5. So sa total points natin mga bossing including overtime. So naka 126. So 130 to mga boss. Ayan, over 130.5 tayo. Dito naman tayo mga bossing sa ating players prop. So ito mga boss, para sa double-double, oh. Laki. Dito tayo kay SGA mga bossing, double-double times 4 pa to. Pero tignan natin yung stats ni SGA. So yun nga mga bossing, para kay SGA, nag-average kayo sa SGA ng 32.8 points per game. Ayan, 4.7 rebounds per game. 6.4 assists per game, saka 1.4 steal per game. Pwede na to. Tapos kay Colin Gillespie, laki din, no? 10.7 times 10.57. So yung mga bossing adds to itong 17.34 dito.
So ito nga si Gillespie nag-average ngayon ng 13.6 points per game, 3.8 rebounds per game, saka 4.8 assists per game. So possible mag-double-double din 'to eh. Pero todo na natin to sa OKC. Dito tayo kay Jalen Williams. So si Jalen Williams mga boss, ito. Nag-average ngayon ng 17.8 points per game, saka 5.2 rebounds per game, saka 6.4. So malaking chance na makapag-double-double to si Jalen Williams. Kaya tignan natin dito sa player points kung malaki bigayan. So yun nga mga boss, kay Chet Holmgren, ito maganda-ganda pa rito. 3 assist lang 2.54 na. So pwede na to sa assist para kay Chet Holmgren. Lagyan din natin to mga bossing. So yun, lagyan natin ng 3+2 na assist. So makatatlong assist lang to, pasok na yung 2.54 natin. Kaso wala si Isaiah Hartenstein eh. Yun na natin kay Chet. Wala kay Booker. So tignan natin sa OKC mga boss kung sino maganda bumitaw ng tres dito. So far mga bossing para sa OKC, si Isaiah Joe ang pinaka may mataas na stats mula sa 3-point line. Nag-average siya ngayon ng 2.9. Ayun 3 PM per game yan. Naglalaro ba to si Isaiah Joe? So yun lang, wala. Si Isaiah Joe para bukas hindi maglalaro. Lipat tayo sa iba. Sa Suns, tignan natin sa Phoenix. Ayan, dito si Allen na may pinakamataas na stats mula sa 3.4.
So yun nga lang, ang baba ng bigayan, 1.67, 3 plus. So ito mga bossing ko para sa triple double oh. So lagyan na rin natin itong triple double kay SGA. So yan oh, times 30 pa mga boss. Para sa triple double kay SGA, malay mo makalusot. 200 lang lagay mo dyan, magkano na yan? Buti na ng 6,000. So if ever na makalusot yung double-double natin, o makalusot lang tong triple-double natin kay SGA, sigurado paldo talaga. Bukod sa may double-double tayo, may triple-double pa tayo. Laki ng bigayan sa triple-double, mga bossing, o tignan mo. Kung maglalagay kayo rito, kahit 100 lang, oh. Nasa 3K na. Kaano ba bigayan ng double-double kay Chet Holmgren? And pasok din tayo dito kay Chet Holmgren, mga bossing, for triple double since hindi maglalaro si Isaiah Hartenstein. For sure, medyo babad to si Chet. So, yun nga mga boss, itong ating matchup prediction para bukas para sa bakbakan ng ng Phoenix Suns at ng Oklahoma City Thunder. So, match winner natin mga bossing, dito nga tayo sa OKC. Matik na yan mga boss. Tapos ang first free throw score natin, yan, Phoenix Suns pa rin. So, total points mga bossing, naka-over 130.5 tayo. So, para sa OKC, naka-over 121.5. Sa Suns naman, over 106.5. Including overtime to mga boss. At para sa player props natin, double-double natin mga bossing, SGA at Jalen Williams. Malaki pa bigayan nito mga bossing para kay ayan, para kay SGA mga boss, para sa double-double may times 4.62. Kaya Jalen Williams times 4.94. At sa triple-double naman natin mga boss, SGA at Chet Holmgren. So ito pa bigayan yan mga bossing, times 30 mga boss sa parehong kay SGA sa kay Chet. So kahit tag 100 lang lagay mo dyan mga bossing, paldo ka na dyan, 3,000 na yan. So, yun mga boss, pag-usapan naman natin yung game kanina. So, pag-usapan natin itong bakbakan ng New York Knicks at ng Toronto Raptors kanina. So, pasok na pasok yung ating match prediction dito mga bossing. Naka New York Knicks nga tayo, no? So, pasok din yung over 115.5 natin para sa New York Knicks. Saka yung under 10.5 naman natin para sa Raptors. Pasok na pasok mga boss. Pasok din yung total points natin na to 22.5 to 25.5. Tapos tignan natin sa player props natin mga bossing kung pumasok lahat yung taya natin kay Jordan Clarkson. So ito nga, sa points naka over 10.5 tayo kay Clarkson.
Yun, pasok mga bossing, naka-12, paldo pa na tayo kay Kabayan ha. Hindi ko pa kasi nakikita yung pinaka sa Sports Plus eh. So kay Jalen Bronson mga bossing, pasok din yata itong assist natin na over 6.5, yun lang kinapos. Tapos yung 3 plus sa 3 PM natin kay Clarkson, ayun lang, wala. Ayan, pero kay Josh Hart, pasok na pasok yung 2 plus sa 3 point natin. Ayan, nakaapat si Josh Hart. Kaso kay Carl Anthony Towns, ayun, kinapos tayo ng isang tres. So, yun nga, hindi rin nakapasok yung triple-double natin kay Carl Anthony Towns, pero pasok yung double-double. Ayun, 14 points, 16 rebounds. So yung mga boss, lamang pa rin yung panalo natin dito, kaya pumaldo pa rin tayo dito sa New York Knicks. So ito mga boss, pag-usapan panoorin natin yung game nila kanina. So recap lang tayo mga bossing ha. Toronto Raptors, grabe hirap yung Raptors mga bossing, yung itini The intangibles were on point. You were dominant in terms of scoring. Overall, you probably made the game look. So yun nga, si Jalen Brunson mga bossing, 35 points. Grabe 3 PM. Sayang, kinapos talaga yung tres natin kay Clarkson. Carl Anthony Towns mga boss, double-double. 14 points, 16 rebounds mga bossing. So, yun mga boss, pag-usapan naman natin yung bakbakan ng Los Angeles Lakers at ng San Antonio Spurs para bukas. O, alam nyo na mga boss, syempre Los Angeles Lakers tayo. O yan o, laki ng win probability ng Lakers mga bossing, 66.8% compare dito sa San Antonio Spurs na 33.2% lang. So, yun nga, no? Hindi pa nagsisimula itong papuntang finals ng NBA Cup, eh. Natapos na natin to, eh. Nagawa na natin ng prediction to, pero sana makalusot, no? So, yun nga kasi mga bossing, si Victor Wembanyama, baka di talaga maglaro to si Wemby. Kasi ang estimate return niya pa mga boss ayon dito sa ESPN, December 17 pa yung kanyang game time decision kung maglalaro na siya o hindi. Pero itong si McLaughlin saka si Harrison Ingram mga bossing, yung game time decision niyan, ito December 10. So, malamang sa alamang paglaruin na to bukas. So, sa Los Angeles Lakers naman mga bossing, to si Maxi Kleber, ayan. Ngayon din yung game time decision nito. So, probably paglaruin na rin to para bukas. So, yun nga, no? Halos walang injure na sa Lakers mga bossing para bukas. Compare dito sa San Antonio Spurs na hindi paglalaroin nitong si Wemby mga boss. So, sa huling laro ng Spurs mga bossing, meron silang 3 panalo, 2 talo. Pareho sa Lakers mga boss. So, tingnan natin yung odds mga boss kung magkano bigayan dito. So, muli ito yung ating match-up predictor mga bossing or match-up prediction para sa bakbakan ng Phoenix Suns at ng Oklahoma City Thunder para bukas.
So yun, sa match winner mga bossing, naka-OKC tayo. Pero sa first free throw score, naka-Phoenix Suns tayo. Since nakita natin kanina na mas maraming nakukuha foul per game itong Phoenix Suns compare dito sa OKC. Saka tandaan nyo mga bossing naka-bubble drop si SGA. Kaya for sure, puro foul talaga makukuha nun. Tapos sa total points over natin mga bossing, dito naka-over tayo ng 130.5 including overtime. Sa OKC naka-over 121.5 tayo, sa Suns naman over 106.5. Para sa player props natin mga bossing, naka-double-double tayo kay SGA sa kay Jalen Williams times sa 4.5 pa yung bigayan dyan mga boss. Sa assist naman natin mga bossing kay Chet Holmgren, naka 3 plus tayo. Ito maganda-ganda yung odds nito mga bossing. So pag nakalusot to mga bossing tung triple-double natin, sigurado paldo dahil times 30 yung bigayan dito sa triple-double. Kaya kung makakalusot tong triple-double natin, for sure pasok na rin tong double-double. Sabaw-sabaw talaga bukas ng umaga to. So yun, dito naman tayo sa Lakers mga boss. Ayan. O, matik na, Lakers Nation. Todo na natin to kay AR-15. So, match winner natin mga bossing. Siyempre, dito nga tayo sa Lakers. Pero dahil sa mababa yung odds mga boss, bukas na tayo mag-place ng bet natin dyan para sa Lakers. Palakihin muna natin yung odds. So, muli mga boss, kung gusto nyo sundan itong ating game prediction mga bossing, nandyan yung, andyan yung link natin sa comment section. So, yun mga boss, para sa Lakers, mag-over 122.5 tayo rito. Pero, anin muna natin yung first free throw score natin. So, tignan natin mga bossing sa dalawa kung sino yung mas malaki yung o mas maraming nagagawang foul per game. So, para sa Spurs mga bossing, ito nga, 20.7 personal foul per game to mga boss. Sa Lakers naman, 19.3 fouls per game lang. So, dito tayo sa Spurs. So, yun nga mga bossing note, dito sa ating game prediction, lagi tayo nagbe-base, especially sa mga ganitong klaseng betting option sa stats mismo ng team saka ng player. Kasi mas accurate to mga bossing based sa experience ko. Oh, base lang naman sa akin yun mga boss, pero syempre kayo pa rin masusunod dyan. Pero kung sa tingin nyo mga bossing, pabor sa inyo itong ating game prediction sabayan nyo na to mga boss. Bombahan nyo na. So sa total points natin mga boss, ang Lakers ngayon nag-average ngayon para sa total points ng 118.3. Ayan total points. Every game yan. Sa San Antonio Spurs naman, 119.6. So dito tayo sa over mga boss. Over 120 tayo. So sa San Antonio Spurs mga boss, dito ba tayo Lakers. Ayan. Sa Lakers mga bossing, mag-over 122.5 tayo rito. Sa Spurs yan, mag-over din tayo rito mga boss. Over 116.5. So total points natin mga boss, ito. 135.5. Over natin yan mga boss.
So dito sa Sports Plus mga boss, meron din dito option na kung mag-overtime or hindi. Ayan, times 13 yung ads niya. So kahit 100 lang lagay mo rito mga bossing, 1.3 na yan kapag nag-overtime. So yun nga, para sa first free throw score mga bossing, yung bigayan sa San Antonio Spurs, ito times 1.99 pa. So maganda-ganda pa to mga bossing. So sa player props naman tayo mga boss. So ito nga double-double para kay Austin Reeves times 6.58. O syempre maglalagay tayo dyan ng double-double mamaya kay Austin Reeves. So sa first point scorer natin mga boss, dito tayo kay Luka para sa Lakers. Tignan muna nga natin kung sino hindi maglalaro. Yun nga. So maglalaro na pala si Stephon Castle mga boss para sa San Antonio Spurs. Tignan natin kay Daddy Lebron kung ilan yung bigayan kay Luka. So sa 3 points made mga boss, ito kay Gab Vincent to times sa 3.56 pa yung odds. Pero tignan muna natin kung ano average nito ni Vincent sa 3 PM per game. Yun nga, 1.3 lang. So dito tayo kay Marcus Smarts mga boss. Tignan natin kung ilan yung average ni Smarts. So yun lang, 1.1 lang din. Sayang, di kasi pa paglalaruin si Baby James. Kung paglalaruin lang talaga si Baby James, wala kasi si Baby James dito sa mga option, no? Wala yung paborito natin eh. So yun mga boss, sa 3 points made natin, dito tayo kay Harrison Barnes. Maganda-ganda stats ito ni Barnes sa 3-point line eh. Ano, nag-a-average siya ng 2.4, 3 point per game. Para may pambawi tayo. So dito tayo kay Barnes, mag 3 plus tayo dito.
May tira ba to sila Rabia sa labas? Isa lang. So yun, maganda-ganda bigayan kay Roy Hachimura mga bossing. Dalawa, okay na to kay Hachimura, 2-3. Kay Hachimura ba tayo o kay Austin Reeves? Baba. 1.2 lang. 1.27 lang. So, kay Roy Hachimura tayo mga boss. Ito, 2 plus tayo rito kay Roy Hachimura. Pwede na yan, pambawi yan. So, yun nga mga boss, para sa double-double natin. Matik na to. Anong nangyari? Siyempre kay AR-15 tayo mga bossing. Hanggat di nakakatagos lahat ng double-double ko kay AR-15, di natin titigilan to. So, yun nga, no, times 5.83 pa yung bigayan para kay Austin Reeves. Tapos kay Lebron mga bossing, lalagay din tayo kay Lolo Bron dito. Double-double. Ataw yan si Lebron. Tapos sa ating triple-double mga boss. Ayan, kay Austin Reeves pa rin. Sabaw-sabaw talaga tayo dito kay Austin Reeves pag sinwerte to. So, yun know, times 30 mga bossing. Para kay Lebron. Tapos kay Luka mga ay kay Austin para kay Luka mga boss maglalagay din tayo dito sa triple double. Since maganda-ganda yung bigayan ng ads times sa 3.54. So, muli mga bossing, kung gusto niyo sabayan itong ating game prediction mga bossing, ayan, open na open ng ating betting option dito sa sportsplus.ph. So, ito mga boss, para sa bakbakan ng Lakers at ng San Antonio Spurs para bukas. Ayan nga, match winner natin, syempre Lakers. Ayan, first free throw score natin kung sino unang makashoot sa free throw. Yan, sa Spurs tayo, since batay sa ESPN mga bossing, mas maraming nagagawang foul ang Spurs compared dito sa Lakers. So sa total points over natin mga bossing, naka 135.5 tayo including overtime yan. Sa Lakers, naka over 122.5, sa Spurs over 116.5. Para sa ating player props mga bossing, first free throw scorer nga natin. Oh sorry, first point scorer natin kay Luka Doncic. Kung sino unang makashoot na player mga boss. Sa 3 points made naman natin mga bossing, dito tayo kay Harrison Barnes na naka 3 plus tayo dyan. Kaya Roy Hachimura mga bossing, naka 2 plus tayo dyan. Tapos ito yung maganda mga bossing, yung double-double natin para kay Austin Reeves at kay LeBron James. So naka triple double din tayo mga bossing kay AR sa kay Luka.
So, tignan nyo yung ads yan mga bossing para sa triple-double o kay AR naka times 30. So, kahit 100 lang lagay natin dito mga bossing 3K na yung panalo. Kay Luka naman times 3.54. So, yun nga mga bossing. Ito nga ang ating game prediction para bukas. Ayan, nasabayan nyo na mga boss. Open na open yung ating betting option dyan. So, yun nga, para sa bakbakan ng Suns versus Thunder. Ayan mga bossing, ito ang ating game prediction para sa game para bukas. So, ayan mga boss, sabayan nyo na yan mga bossing. Para sabay-sabay tayo pumaldo. Kita-kita tayo bukas mga boss. Sa bakbakan ng dalawang kupunan na to, saka ng Lakers. So, NBA Emirates Cup tayo rito mga bossing at tignan natin kung sino mag-a-advance. Ito sa Lakers versus Spurs naman mga boss. Ayan ang ating game prediction para bukas. So muli mga bossing, maraming salamat sa pagtutok kay Daddy U dito sa ating live. So muli mga boss, dito na tayo sa sportsplus.ph. Dito na tayo sa legit at tunay na bida mga bossing. Ayan, bagong-bago yan mga boss. Kaya for sure, papaldo kayo dito sa sportsplus.ph. Yan, license ng Pagcor to mga boss. Kaya siguradong sigurado ang taya nyo rito. So yan mga boss, kita-kita tayo bukas.